Naniniwala ka ba na ang isang lalaking walang sapi ng paa, nagtitinda ng candy sa mga traffic lights ng Maynila, balang araw ay magiging isang multimillionaire na kinikilala sa buong mundo? Hindi ito gawa-gawang kwento. Ito ay totoo. At ito ay nagpapatunay na kahit na tila imposible ang lahat, ang imposible ay maaari pa ring mangyari. Kung naisip mo man na sumuko, kung naramdaman mo na ba na isinilang ka sa maling lugar o walang pagkakataon, stay with me until the end dahil ang kwentong ito ay magpapakita sa iyo na hindi mo kailangan ng pera para makapagsimula. Kailangan mo lang ng lakas ng loob para hindi sumuko. Mag-sign up ngayon at tuklasin kung paano naging may-ari ng isang imperyo ang isang simpleng nagbebenta ng candy. Lumaki si Mateo kung saan ipinakita ng lungsod ang pinakakitang mga peklat nito. Sa gitna ng usok ng mga sasakyan, ang nakasusuklam na init at ang naiinip na sigaw ng mga driver sa traffic lights ng Maynila. Wala siyang pagkabata tulad ng alam ng karamihan. Mula sa edad na 9, nagtitinda siya ng candy sa mga ilaw ng trapiko. Sinusubukang kumita ng ilang barya upang matulungan ang kanyang ina na maglagay ng isang bagay sa mesa. Sa kanyang mga paa, sa mainit na aspalto at isang bag ng mga makukulay na candy sa kanyang mga kamay, maaga niyang nalaman na ang buhay ay hindi mabait sa lahat. Nakatira ang pamilya ni Mateo sa isang stilt house sa pampang ng maruming ilog. Nang umulan, lumangit-ngit ang sahig na gawa sa kahoy at diretsyong tumulo ang bubong ng lata sa kaldero kung saan sinusubukang magluto ng kanin ang kanyang ina. Pero kahit kaunti, hindi napigilan ng kanyang ina ang pagngiti. Palagi niyang sinasabi, "Hindi kami mahirap, anak ko, nagsisimula pa lang kami." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan na parang isang binhina sa loob ng maraming ang taon ay tila hindi na mamumulaklak, pero isang araw nagbago ang lahat. Isang gabi nang tumataas ang lagnat ng kanyang ina at wala ng pera pang gamot, hinawakan ni Mateo ang mahinang kamay nito at narinig ang huling pangakong tinanong niya, "Ipangako mo sa akin na aalis ka sa buhay na ito. Mas malaki ka sa lahat ng ito. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mundong ito." At nangako siya. Sa pagkakataong iyon, nadurog ang puso at puno ng luha ang mga mata. Naunawaan ni Mateo na kahit anong pilit ng mundo na yumuko ay maaari pa rin niyang piliin na huwag yumuko. Sa sumunod na mga taon, si Mateo ay naging higit pa sa isang batang lalaki na nagtitinda ng candy. Naging silent observer siya sa buhay. Habang nagmamadaling dumaan ang maraming tao, nakita niya ang mga detalye. Napansin niya kung aling mga candy ang pinakamaraming ibinebenta, kung aling mga tao ang mas malamang na bilhin, kung aling diskarte ang pinakamahusay na gumagana. Natutunan niya na ang kabaitan ay nagbebenta ng higit pa sa pagpupumilit, at ang isang taus-pusong ngiti ay maaaring makapagbukas ng bintana ng kanilang sasakyan. Ang mga aral na ito na marami ang gumugugol ng maraming taon at kayamanan sa pag-aaral sa mga kurso at MBA, doon niya hinihigop sa aspalto. Sinimulan niyang pag-iba-iba ang kanyang mga matamis. Gumawa siya ng mga espesyal na alok. Bumili ng 3, makakuha ng 2 libre. Nagsimula siyang tumayo sa iba pang mga lalaki. Siya ay magalang, matulungin at higit sa lahat matiyaga. Nang umulan, hindi siya tumakas. Dadalhin niya ang isang plastic bag, tatakpan ng mga matamis at patuloy na nag-aalok ng mga ito. Kapag papalubog na ang araw, 5 minuto siyang magtatago sa lilim at babalik. Ang katatagan ay naging kanyang pinakadakilang kakampi. Sa edad na 17, sa isang normal na araw tulad ng iba pa, lumapit si Mateo sa isang itim na kotse na may tinted na bintana. Bahagya niyang tinapik ang bintana at inalok ang kanyang mga candy na may kasiglahan gaya ng dati.
Dahan-dahang bumaba ang bintana at bumungad sa akin ang isang lalaking kulay abo na may maasikasong mga mata at isang ekspresyon na may halong kuryosidad at pagtataka. Bumili ang lalaki ng 2 candy, ngunit nakatayo doon, pinagmamasdan si Mateo ng ilang segundo. Pagkatapos ay tinanong niya, "Ilang taon ka na?" Sagot ni Mateo. "Naisip mo na bang magsimula ng totoong negosyo?" Ang pangalan ng lalaki ay Senyor Carlos, isang retiradong negosyante na kumita ng malaki sa industriya ng pagkain. Humanga siya sa ugali ni Mateo, sa paraan ng pagsasalita niya, at sa kislap ng mga mata ng binatang iyon na, sa kabila ng lahat, ay naniniwala pa rin na magtagumpay siya. Hindi siya binigyan ni Senyor Carlos ng pera. Binigyan niya siya ng isang bagay na mas mahalaga: oras, atensyon at patnubay. Sinimulan niyang makilala si Mateo tuwing linggo sa isang murang kafe. Nagdala siya ng mga libro, nagpaliwanag tungkol sa mga kita, pagkalugi at pamumuhunan, at higit pa riyan, pinag-usapan niya ang tungkol sa mindset. Hindi ka lalayo sa kalye upang manalo sa loto. Lalayo ka sa pagbabago ng paraan ng pag-iisip mo, ng paraan ng pagkilos mo at ng pagtingin mo sa mga pagkakataon. Dumating si Mateo sa bagong mundong ito. Kinuha niya ang isang lumang notebook at sinimulang isulat ang lahat. Natuklasan niya ang kapangyarihan ng pagpaplano, ang halaga ng isang mahusay na ipinakitang produkto at ang epekto ng pagtrato ng mabuti sa mga customer. Sa tulong ni Carlos, itinayo niya ang kanyang unang candy stand. Ito ay isang simpleng istruktura na gawa sa reclaimed na kahoy at isang lumang awning upang protektahan siya mula sa araw. Ngunit ito ay kanya, at sa karatula na nakasulat sa pulang pintura ay ang pangalang pinili niya ng buong pagmamalaki: Mateo Sweets, mula sa kalye hanggang sa iyong puso. Ang lola ni Mateo na gumawa ng mga tradisyonal na matamis na Filipino ay dumating sa larawan. Sinimulan nilang gawin ang mga ito ng magkasama habang nasa bahay pa sila. Ang mga unang matamis ay simple: matamis ng niyog, luya na candy, matamis na saging. Pero nakatikim sila ng totoo. Sa loob ng ilang buwan, nagsimulang maakit ang atensyon ng stall. Dumating ang mga tao mula sa ibang mga kapitbahayan upang bumili. Lumaki ang mga kliyente. Kumuha si Mateo ng 2 kaibigan noong bata pa para tumulong. At sa edad na 20, nakuha niya ang kanyang unang nakatikim ng isang disenteng sahod. Ngunit ang buhay, gaya ng dati, ay sumubok sa kanyang pananampalataya. Sa perang naipon niya, nagpasya siyang magbukas ng 3 stall sa mga high-scale na kapitbahayan. Nais niyang mabilis na lumaki. Nag-loan siya, ibinenta ang nag-iisang motorsiklo at nagtiwala sa maling tao. Ninakawan siya, nawalan siya ng paninda. Ang mga bagong stall ay hindi nagbebenta gaya ng inaasahan. Lumaki ang kanyang mga utang. At isang tahimik na umaga, nakaupo sa sahig ng lumang bahay ng kanyang lola, naisipan ni Mateo na sumuko. Umiyak siya. Nakaramdam siya ng galit, ngunit naalala niya ang kanyang ina, ang pangako, at ang katagang laging inuulit ni Senyor Carlos: ang mga nahuhulog at hindi bumabangon, hindi natututong lumakad. Doon niya napagdesisyonan na baguhin ang lahat. Sa halip na tumakbo pagkatapos ng mas maraming pisikal na stall, nag-online siya. Nanghiram siya ng cellphone, ginamit ang likod bahay ng kanyang lola bilang backdrop, at nag-record ng mga video na nagtuturo kung paano gumawa ng mga matatamis na natutunan niyang gawin mula pa noong bata pa siya. Ipinost niya ang lahat sa ilalim ng pangalan, Mateo sa Kusina. Ang mga video ay simple, gawang bahay, ngunit totoo. Ipinakita niya ang kanyang mga kalyo na kamay na hinahalo ang kawali, ang hakbang-hakbang na proseso, ang atensyon sa detalye. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula silang mag-viral. Ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa ay gustong matuto mula sa kanya. Naunawaan ni Mateo na hindi lang siya nagbebenta ng matatamis.
Nagbebenta siya ng kasaysayan, katotohanan, at koneksyon. Gumawa siya ng isang e-book na may 25 tipikal na recipe at inilunsad ito sa abot-kayang presyo. Sa isang buwan, nakabenta siya ng 10,000 kopya. Iyon ay isang turning point. Gamit ang pera, nag-set up siya ng isang maliit, mas profesional na espasyo sa pagre-record, namuhunan sa isang koponan, nagsimulang makipagsosyo sa iba pang mga tatak at nakita ang kanyang buhay na nagbago ng mas mabilis kaysa sa naisip niya. Mula sa digital na nilalaman, bumalik siya sa pamumuhunan sa pisikal na produksyon. Ngunit ngayon na may higit na paghahanda, nagtayo siya ng isang maliit na pabrika at umupa ng mga tao na tulad niya ay nagmula sa mga lansangan. Nagbigay siya ng pagsasanay, binayaran sila ng maayos at lumikha ng kultura ng paggalang at layunin. Ang tatak na Mateos Originals ay ipinanganak na malakas, puno ng kahulugan. Nagsimulang ibenta ang mga matamis sa mga supermarket, panaderya at mga convenience store. Una sa Maynila, pagkatapos sa ibang lungsod, hanggang sa makarating sila sa Singapore at Dubai, kung saan nabighani ang Filipino community sa sarap at kwento sa likod ng bawat pakete. Sa edad na 29, si Mateo ay isa ng multimillionaire. Meron siyang mga bahay, kotse at matabang bank account, pero isinuot pa rin niya sa leeg niya ang lumang kwintas ng kanyang ina. Hindi niya nakalimutan kung saan siya nanggaling at isang araw nagpasya siyang bumalik sa traffic light kung saan nagsimula ang lahat. Inihinto niya ang kanyang imported na sasakyan. Lumabas na may dalang isang kahon na puno ng candy at mga school kits at nagsimulang ibigay ito sa mga batang nagtitinda sa mga lansangan. Magkahalong pagtataka at pag-asa ang kanilang mga tingin. Tiningnan ni Mateo ang bawat isa sa mga batang iyon at sinabing, "Makakaalis ka rin dito. Nagsimula ako tulad mo. Huwag kang susuko." Ngayon, bukod sa pagiging entrepreneur, si Mateo ay simbolo ng pagtagumpayan ng mga hadlang at inspirasyon sa Pilipinas. Gumawa siya ng isang NGO na nag-aalok ng mga libreng kursong entrepreneurship sa mga kabataang walang tirahan. Ang kanyang misyon ay malinaw, upang ipakita na kung saan ka magsisimula ay hindi tumutukoy kung saan ka maaaring magtapos. Ang pagtitinda ng candy ay maaaring maging simula ng isang imperyo at na walang masyadong maliit para mangarap ng malaki. Ang motto na dala niya at nakalimbag sa lahat ng packaging ng kanyang produkto ay simple ngunit makapangyarihan. Hindi mo kailangan ng pera para magsimula. Kailangan mo ng lakas ng loob na huwag sumuko. Ito ang kwento ni Mateo, ang nagtitinda ng candy na tumanggi na maging isa lamang figura sa kahirapan. Pinili niyang maging halimbawa at ipinakita niya sa mundo na kahit mula sa lupa, posibleng maabot ang mga bituin. Kung naantig ka sa kwentong ito sa anumang paraan, magkomento sa ibaba. Naniniwala pa rin ako. Nais kong makita kung gaano karaming mga tao sa mundong ito ang naniniwala pa rin sa kanilang mga pangarap, kahit na ang lahat ay tila nahuhulog. At kung gusto mo ng higit pang mga kwentong tulad nito, totoo, na nagbibigay inspirasyon na pumukaw sa loob natin, mag-subscribe ngayon at i-activate ang kampana dahil ang susunod na video ay maaring ang push na kailangan mo sa iyong buhay. Huwag ipagpaliban, magkita-kita tayo sa susunod.